Yatan ng awa ng Diyos ay mas malawak kaysa sa ating mga pagkakasala. Mayroon pa rin tayong pag-asa sa gitna ng krus ng buhay. Ang magnanakaw at si Jesus ay kapwa nagdurusa nang bitawan ang pangakong ito. Sa ating buhay, may mga araw na parang pasanati ng mundo. Problema sa pera, sakit, o bigat ng loob. Napako si Jesus sa krus, hindi para alisin ang lahat ng hirap natin sa mundo, kundi para samahan tayo sa hirap na iyon. Hindi niya ibinaba ang magnanakaw sa krus upang iligtas ang kamatayan. Sa halip, nangako siya ng mas magandang buhay pagkatapos ng hirap. Kapag pakiramdam natin ay talo na tayo, tandaan na ang paraiso o ang kapayapaan ng Diyos ay accessible kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang iyong sitwasyon ngayon ay hindi ang dulo ng iyong kwento. May pag-asa naghihintay kahit sa gitna ng hirap. Kapag tayo ay may pinagdaraanan, sakit, lungkot, o kabiguan man sa buhay, tandaan natin na tayo ay hindi nag-iisa. Ang pangakong makakasama kita ay ang pinakamalakas na sandata natin laban sa kawalan ng pag-asa. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng paraiso? Ang paraiso ay hindi lamang isang magandang lugar. Ito ay ang piling ng Diyos. Sinabi ni Jesus, makakasama kita. Ang langit ay hindi langit dahil sa ginto o ulap, kundi dahil sa relasyon natin sa lumikha. Sa gitna ng aking mga paghihirap at krus sa buhay, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa pananatili sa presensya niya. Huwag tayong bumitaw or ang pagbitaw sa judgmental ng pananaw. Ang taong binigyan ni Jesus ng slot sa paraiso ay isang kriminal na hinatulan ng lipunan. Sa araw-araw, madali tayong mangusga ng tao base sa kanilang pananamit, pagkakamali, o nakaraan. Paalala ito na huwag nating isara ang pinto para sa ibang tao. Kung ang Diyos ay kayang magbigay ng pagkakataon sa isang magnanakaw sa uling sandali, sino tayo para ipagkait ang pag-unawa o second chance sa ating kasamahan sa trabaho, kaibigan, o maging kapamilyang nagkamali? Sinasabi natin minsan, magiging masaya lang ako kapag nakabili na ako ng bahay o kapag nakapunta na ako sa ibang bansa. Ngunit, ang paraiso ay ang piling ni Jesus. Sa ating pang-araw-araw, ang tunay na paraiso o kaligayahan ay hindi nakadepende sa material na bagay o lokasyon. Ito ay ang pagkakaroon ng inner peace dahil alam mong kasama ang Diyos. Sa bawat hakbang mo, nasa loob ka man ng mansyon o sa maliit na silid. Magkaroon tayo ng gratitude sa mga biyaya. Ang magnanakaw ay walang nagawang mabuti para makuha ang paraiso. Hiningi lang niya ito sa pagpapakita ng dalawang malahalagang hakbang. Ang una ay ang pag-amin. Tinanggap niya na siya ay nagkasala. At ang pangalawa, ito ay ang pananampalataya. Naniwala siyang hari si Jesus kahit na ito ay naghihingalo. Sa araw-araw, tinatawag tayo na maging tapat sa ating sarili. Aminin ang ating mga pagkakamali at magkaroon ng lakas ng loob na magsimulang muli. Ang paraiso ay nagsisimula sa sandaling talikuran natin ang ating maling gawin at tumarap tayo sa liwanag ni Kristo. Simula ng araw ng may pasasalamat o gratitude,
maunawaan natin ang bawat gising natin, ang pagkain sa mesa, at ang hanging hinihinga natin ay hindi dahil magaling tayo, kundi dahil ito sa biyaya ng Diyos. Ang mapagpakumbabang puso ay mas masaya kaysa sa pusong puno ng pagmamataas. Ano ang hamon ko sa atin? Ngayong araw, paano mo magiging paraiso ang buhay ng ibang tao? Maaari tayong maging instrumento ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa taong hindi humihingi nito. Pagbibigay ng pag-asa sa taong gusto ng sumuko. At ang pagsasabi ng mabubuting salita sa gitna ng galit. Tandaan natin, ang paraiso ay hindi lamang isang lugar sa kabilang buhay. Ito ay nararanasan natin dito sa lupa. Sa tuwing pinapahintulutan nating maghari ang pag-ibig at awa ng Diyos sa ating puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulad ng magnanakaw, alalahanin mo rin po ako. Sa gitna ng aking mga pagkakamali, naway marinig ko ang iyong tinig na nagsasabi, hindi ako nag-iisa at may nakalaang paraiso para sa akin.